Kapag tayo'y na in love, wala tayong ibang gusto kundi ang makaling pabalik ng taong gusto natin. May mga pagkakataon pa nga na halos kulang na lang ay itaga mo sa bato na kahit anong mangyari, hihintayin mo siya. Pero paano kung malinaw na sa'yo na hindi talaga kayo para sa isa't isa? Ipaglalaban mo pa rin ba ang pagmamahal mo para sa kanya? Lalo na kung alam mong hindi lang pala ikaw ang gustong makakuha ng puso niya. O hahayaan mo na lang ang tadhana na gumawa ng paraan. My name is Ara, 18 years old. Sa edad kong ito, na in love na ako ng todo. Paano nangyari yun? Yun ang gusto kong i-share sa programa nyo. First year college lang ako nung una kong nakilala si Sherwin, isang professor sa school na pinapasukan ko. Matalino, friendly, mabait at sobrang gwapo ni Sir Sherwin. Feeling ko nga ay hindi lang ako ang nag-iisang babae sa school na nagkagusto sa kanya. Naging madali para sa akin na makipag-close sa kanya dahil professor ko siya sa mga major subjects ko. Siya ang ginawa kong inspirasyon para galingan ko. Kinikilig kasi ako sa tuwing pinupuri niya ako, kaya naman mas lalo akong nai-inspire. At kahit pa lumipas na ang 2 taon, hindi pa rin nagbago ang nararamdaman ko sa kanya. Hanggang sa na-realize kong in love na ako sa professor ko. Okay, class, that's all. Thank you. Ara, pumunta na tayo sa cafe. Nagugutom kasi ako eh. Ikaw na lang muna, Jane. Kaya mo na yan. Ito naman, hindi ka ba nagugutom? Hindi. Busog nga ako eh. Aray! Ano ba naman? Para saan yun? Nananaginip ka na naman kasi ng gising. Tantanan mo na kaya siya, hindi ka niya papansinin. Napaka-supportive mo talagang best friend, no? Malay natin na balang araw magustuhan din niya ako. Malabong mangyari yun, no? Panira ka talaga ng mood, no? Umalis ka nga. Tapos magpapakit ka na naman kay sir. Huwag ka nga maingay dyan. Baka mamaya may makarinig sa'yo na wala sa oras. Kung talagang may gusto ka sa kanya, sige nga, umamin ka sa kanya ngayon. Hindi pwede, no? Siyempre, isipin niya napakabata ako pa. Second year college pa lang kaya ako. Kaya saka na kapag graduating na ako para naman wala na siyang masabi, diba? 42 years old na siya kapag nangyari yun, te. At mas lalong magiging malabo na magugustuhan ka niya. Kontrabida ka talaga, no? Malis ka na nga. Sisirain mo lang yung moment namin dalawa eh. Kung ako sa'yo, Ara, umayos-ayos ka ha. Baka mamaya yan pang makasira sa'yo dito sa school. Oo na, sige na. Alis na, shushu. O siya, magkita na lang tayo mamaya. Bye. Bye. Bye, sir. Ingat po kayo dito. Thank you, Jane. Hi, sir. Oh, Ara. Bakit nandito ka pa? Hindi ka ba sasama kay Jane? Hindi na po. Kakain lang po yun eh. Diet po kasi ako. Nako, ang bata-bata mo pa para sa mga diet na ganyan. Kalokohan lang yun ha. Dapat kumain ka ng tama. Naks naman, sir. Concerned po kayo sa akin, ha? Siyempre, you're my student. Saka sinabi ko naman sa inyo sa loob ng classroom, professor niyo ako pero kapag sa labas, pwede tayong magkaibigan. Oo nga po pala. So, friends po pala tayo, sir. Of course. Sir, pwede po ba akong magtanong sa inyo? Sige, ano yan? Bakit wala pa rin po kayong girlfriend o asawa man lang? Di ba po 38 years old na po kayo? Ewan ko. Wala pa sigurong dumarating kaya single pa rin ako hanggang ngayon. Paano po kung dumating na siya? Kaso, ang layo naman po ng difference ng age nyo. For example, siguro mga ka-age ko po. Nako, hindi pwede yan. Makakasuhan ako ng child abuse. Hindi po ba kayo naniniwala sa age doesn't matter? Naniniwala naman kaso syempre may situation din na kailangan isipin bago yung nararamdaman. Ikaw, may boyfriend ka na ba? Teka, hulaan ko kung sino. Si Jake yan, no? Ha? Naku, hindi po Talaga? Halos nga mabali na nga leg kakatingin sa'yo eh. Hindi ko po siya boyfriend, sir. Saka hindi po si Jake yung tipo kong lalaki, no? Ang gusto ko po kasi, yung matalino, makisig, saka gwapo. Parang kayo po. So, nakita mo na ba siya? Opo. Kaso, hindi naman po niya ako pinapansin eh. Nakakainis nga po eh. Panay ang pakit ko po sa kanya kaso wala pa rin po. Hanggang ngayon,
hopya pa rin ako pagdating sa kanya. Baka naman masyado mong binabato ang sarili mo sa kanya. What I mean is, medyo OA na yung ginagawa mo. Paano naman po magiging OA yun eh? Hindi nga po ako pinapansin. Gawin mong simple lang yung pagpapapansin mo sa kanya. Yung may class, para naman hindi niya masabing kung anong klaseng babae ka, di ba? Kung ako sa'yo, idadaan ko yun sa academics. Kasi yung ibang lalaki gusto nila yung mga matatalino, hindi pabaya sa pag-aaral. Ganun din po ba yung mga tipo niyang babae? Oo naman. So ibig sabihin po, walang matalinong babaeng dumaan sa buhay niyo kaya hanggang ngayon single pa rin po kayo? Ikaw talagang bata ka. Hindi naman ganun yung dahilan. May mga relationship lang ako na hindi nag-work. Akala ko po kasi ganun yun eh. Basta ang advice ko sa'yo, Ara, huwag mong kakalimutan ang pag-aaral mo, okay? Mas importante pa rin yon. Kasi kapag nakagraduate ka na, mas marami ka pa makikilala. Parehas po kayo ng mama ko ng sinasabi. Pero wag po kayo mag-alala, mag-aaral po ako ng mabuti. Good to know. Gwapo talaga ni Sir, nakaka-inlove. First love ko si Sir Sherwin, kaya lahat ng nararamdaman ko ay bago para sa akin. May mga times pa nga na kunwari, magpapatulong ako sa kanya sa accounting subject ko. Pero yung totoo, gusto ko lang siyang makausap. Naiinis ako kapag nakikita ko siyang may kinakausap na ibang babae. Pero wala naman akong magawa. Estudyante lang naman niya ako at hindi girlfriend. Sa kabila ng laki ng agwat ng mga edad namin, pinili ko pa rin siyang mahalin. Ano naman niya yon, di ba? Ang importante naman, wala akong nasasagasaang tao sa ginagawa ko. Uy, anong ginagawa mo? Nagre-research? Nang alin? May pinapagawa ba sa ating research paper? Wala. Nagre-research lang ako kung ano yung magandang regalo para sa lalaki. Para kanino naman? Ano ba naman, Jane? Kanino pa ba? Di para kay Sir Sherwin. Ikaw talaga? Ay sus, bakit mo naman siya bibigyan ng regalo ha? Kasi po, Teacher's Day next week. Kaya dapat may regalo ko sa kanya. So talagang si Sir lang ang bibigyan mo ng regalo? Oo naman. Ano ko? Santa Claus? Lahat ng teacher sa school bibigyan ko. Wala akong gano'ng kalaking pera. Nako, for sure. Makakahalata na yan sa'yo. Talaga? Ano mo naman nasabi? Hello? Panay kaya ang bigay mo sa kanya ng kung ano-ano? Naaalala mo ba nung first year tayo? Binigyan mo siya ng mango cake na ikaw mismong gumawa. Nagtaka nga yung mama mo nun eh. Kasi first time kang nangialam sa kusina nyo. Tapos kada birthday, Valentine's Day, Christmas, New Year, Labor Day, pati nga araw ng mga patay, hindi mo pinalampas na binigyan siya ng regalo eh. So thoughtful ako eh. Ano magagawa ko? Sus, thoughtful ka dyan. Hindi ka na nga kumakain ng maayos para lang maipon mo yung baon mo. Kasi binibilhan mo ng kung ano-ano si Sir. Bakit ba? May masama ba doon? Wala naman na. Meron. Diyos ko naman, Ara. Mahiya ka nga. Ikaw pa talagang nagbibigay ng kung ano-ano sa lalaki, ha? Pasalamat ka at sobrang bait ni Sir dahil kung hindi, ewan ko lang. For sure, iiyak-iyak ka ngayon kasi nilalayuan ka na niya. Hoy? Pero alam mo, Jane, para sa akin, walang masama doon. Alam mo kung bakit? Kasi never ko naman pinabayaan ng pag-aaral ko. Palagi namang matataas yung grades ko dahil yun kay Sir. Palagi akong inspired sa kanya. See? Ginagawa ko siyang inspirasyon. Fine. May point ka naman dyan. Pero Ara naman, bawas-bawasan mo nga yung obsession mo kay Sir. Hindi naman ako obsessed sa kanya. First love ko siya. Magkaiba yun, okay? First love ba talaga? Baka naman infatuation lang yan. Ano ka ba naman? Ang infatuation, madaling mawala yan, pero ang love, matagal. Sa tingin mo ba kung hindi to love, aabot ako ng halos 1 taon sa pagpapapansin sa kanya? 17 ka lang, Ara. Anong alam mo sa love? Ako nga hirap na hirap akong i-define yun. Ano naman ngayon kung 17 lang ako? So you mean, yung mga matatanda lang ang may karapatan na makaramdam ng love? Uy, hindi ako papayag nun, no? Fine. Kahit anong sabihin mo, talo pa rin ako sa'yo. Hindi talaga ako mananalo sa mga tulad mong in love na in love. Hindi mo pa naman kasi nararanasan yung ganito. Ang alin? Yung mag-alas stalker sa Facebook? Magbigay ng kung ano-ano? Huwag na, no? Uy, hindi yun Yung sa tuwing makikita mo siya, kumagaan yung loob mo.
Kapag nakatingin na siya sa'yo, ang lakas na tibok ng puso mo. Tapos yung ngingitian ka lang niya, ay, grabe, nakakatunaw. Hindi ka makatulog sa gabi kasi palagi mo siyang naiisip kung ano ba yung ginagawa niya, kung kamusta na kaya siya. Tapos, alam mo yung feeling na parang lahat kaya mong gawin, maging masaya lang siya. Adik ka te, no? Kung siya lang naman kasi ang kakaadikan ko, why not, di ba? Sana totoo na lang si Cupido. Tapos ano, papanain niya ang puso niyong dalawa. Ang corny mo, ha? Bakit ka ba ganyan? Wala ka man lang karuma-romantic bone sa katawan? Baka kapag ikaw na in love, mas grabe ka pa sa akin, ha? Hindi, no? Sisiguraduhin ko na kapag ako na in love, doon ako sa mai-in love din sa akin. Well then, hindi mo mararanasan yung challenge sa love. Ang boring naman nun. Kaya ako, no matter what happens, si Sir Sherwin pa rin ang mamahalin ko. Maghihintay ako sa kanya. Totoo lang, hindi ko alam kung saan ako dadalhin ng nararamdaman kong ito. Wala rin akong ideya kung alam na ba ni Sir Sherwin na may gusto ako sa kanya o sadyang hindi lang talaga niya pinapansin ito. Gabi-gabi akong nagdadasal sa Diyos na sana mabigyan din niya ng pansin ang pagmamahal ko. Sinabi ko pa nga sa sarili ko noon na kapag nakagraduate na ako ng college, saka ako magtatapat sa kanya. At least sa oras na yon ay pwede na kaming dalawa. Pero sa ngayon, ini-enjoy ko muna ang bawat kilig moments ko kasama siya. Ara, anak, anong ginagawa mo dito sa labas? Nasa loob ang mga bisita mo. May hinihintay lang po ako, ma. Sino naman? Manliligaw mo? Hindi po. Sige na po, mama. Pasok na po kayo sa loob. May hintay lang po ako dito. O siya, sige. Pero pumasok ka na agad ha. Party mo to. Opo. Saan na kaya siya? Siguro hindi na darating yun. Kakainis naman. Magtatampo na talaga ako sa kanya. Hi, Ara. Sir? Sir, buti naman po dumating kayo. Sus, ikaw pa matitiis ko. Happy birthday. Regalo ko pala sa'yo. Thank you so much po. Bakit ngayon lang po kayo? May inasikaso pa kasi ako sa bahay. Ngayon lang natapos. Pasensya ka na. Naku, wala po yun. Ang importante naman po, nandito na po kayo. Tara, pasok na po tayo. Papakilala ko po kayo sa mama ko. Okay. Ma? Mama? Uy, ano yun? Si Sir Sherwin po pala. Prof ko po sa major subjects ko. Sir, ang Mama Maricel ko po. Ay, good evening po, sir. Mabuti naman po at nakarating kayo sa dibo ni Ara. Naku, wala ho yun. Malapit naman po itong si Ara sa akin kaya hindi po makatanggi. Naku, sir, ay kumain po muna kayo. Oh, sure. Ay, sige na anak ha, ako nang bahala sa kanya. Asikasuhin mo yung iba mong bisita ha. Sige po. Uy, Ara! Oh, Jane, ano? Nag-enjoy ka ba? Super! Best birthday ever! Anyway, si Sir Sherwin ba yung kasama ng mama mo? Di ba sabi ko naman sa'yo? Mapapapunta ko si Sir sa birthday ko? Malakas ako dun eh. Pero hindi naman sa puso. Hoy ha, birthday ko to. Gusto mo ipabayad ko sa'yo lahat na kinain mo? Ito naman, joke ko lang. Pero in fairness ha, bagay sila ng mama mo. Ano? Tignan mo nga sila, maganda at gwapo. Magkasing edad pa. Huwag ka nga magsabi ng ganyan. Sinisira mo lang gabi ko eh. Fine, sorry. Hindi sila pwede magkagustuhan, no? Ako lang ang dapat magustuhan ni Sir. Ako lang at wala ng iba. Mama, ano pong merienda? Nagugutom po ako eh. Anak, pumunta ka na lang sa kusina ha. May ginawa akong spaghetti doon. Tsaka may ice cream na rin kung gusto mong kainin. At siya nga pala, may binili akong dress para sa'yo. Nakita ko lang sa mall. Alam ko naman na mahilig ka sa mga damit. Anong meron, ma? Ha? Mama, kilala po kita. For sure may papaalam ka sa akin kaya binibilan mo ako ng kung ano-ano. May bago na naman pong manliligaw kayo, no? Naku, kilalang-kilala mo talaga ang mama mo, no? May gusto sana akong sabihin sa'yo. Pwede ring pabor o paalam. Sige na po. Ano po ba yon? Si Sherwin. Ha? Si Sherwin? Yung prof ko po? Ano pong meron sa kanya? Kasi nag-aayang lumabas mamaya, naka-oo na ako.
Ha? Paano niya po kayong nayayang lumabas? Anak, magka-text kami. Ma, kailan pa? Pagkatapos ng dibo mo, ayun, nagkapalitan kami ng number kasi kinausap ko siya na tingnan-tingnan ka sa school. Baka mamaya kasi kung sino-sinong lalaki na yung umaaligid sa'yo Mama naman hindi ka pwede maging close sa kanya. Ma. Ha? Bakit? Dinner lang naman to Tsaka kasama ko naman ang tita Lina mo. Mga before 10 p.m., nandito na ako sa bahay. Promise yun, anak. No, ayoko. Bakit nga? Basta ayoko po. Hindi kayo bagay ni Sir Ma. Iba na lang. Huwag Bakit siya. nga? Huy, bakit nga? Wala naman siyang girlfriend at asawa. May maganda naman siyang trabaho at kasundo mo pa. Tsaka magkaibigan lang kami, hindi naman siya nanliligaw Kahit na ma, ayoko po. Ayoko. Paano ka lalaban sa isang sitwasyon kung alam mo na ang karibal mo sa kanya ay yung mismong taong malapit sa'yo? Paano ka rin makaalma kung sa una pa lang alam mo namang talo ka na? Pinaghalong imis at selos ang naramdaman ko nang mapansin kong nagkakalapit na sina Mama at Sherwin. Bakit ba kasi sa dinami-dami ng tao dito sa mundo, ang nanay ko pa ang naging karibal ko sa first love ko? Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin, pero sigurado ako na kahit na anong mangyari, hindi ko isusuko ang pagmamahal ko kay Sir Sherwin. Nagpatuloy ang pagiging malapit ni na Mama at Sherwin sa isa't isa. Palagi kong nakikita si Mama na hawak ang cellphone niya at nakangiti. In all fairness, kahit ganun siya, never naman niya akong pinabayaan. Alam pa rin niya kung sino at ano ang priorities niya. Kaya lang, yung pagkipaglapit niya sa taong mahal ko, ang naging malaki kong problema. So, ibig mong sabihin, karibal mo ang mama mo kay sir? Parang ganun na. Alam ba ng mama mo na may gusto ka kay sir? Siyempre hindi. Magagalit lang yun sa akin Ano nang gagawin mo ngayon? Ano pa? Di pipigilan silang dalawa. Kilala ko si Mama. Kapag sinabi kong ayaw ko dun sa lalaking dinidate na, lalayuan yun. Kaya palalabasin ko, ayaw ko kay Sir para maudlot lang yung pagiging malapit niya ng dalawa. Kontrabida ka na naman sa love life ng mama mo. Alam mo naman na pinapayagan ko siya mag-boyfriend as long as hindi niya ako pinapabayaan. Pero ibang case na to, no? Baka hindi ko kayanin yung sakit kapag nalaman ko sila na. Ay nako, bakit ba kasi hindi mo nalang tanggapin yung katotohanan na kahit anong gawin mo, hindi magiging kayo ni sir? Oras na para magising ka, no? Hindi nga kasi pwede. Siya lang yung mahal ko. Siya lang ang gusto ko maging boyfriend. Kahit sino pang iharap mo sa akin dyan, hindi magbabago yung sinasabi ng puso ko. Okay, fine. Masyado kang determinado sa pagmamahal mo sa kanya. Huwag mo lang hayaan na magkasiraan kayo ng mama mo dahil lang sa iisang lalaki. Alalahanin mo, Ara. Nanay mo yun. Alam ko. Oy, si Sir Sherwin pupunta dito. Ha? Teka lang, maganda ba ako? Ma-expect mo ako? Okay na yan. Good afternoon po, sir. Hi, sir. Hello. May mga klase pa ba kayo? Wala na po. Pauwi na nga po kami Okay. So, pwede ba kita makausap, Ara? Ha? Ako po? Sure, no problem po. Sige, nag-iis ka. Aray ko naman, Aray. makatulak. Sige po, sir. Uwi na po ako, Bye. Bye. Ingat ka. Ano po yung pag-uusapan natin? Tungkol saan kay Maricel? Kay mama po? Bakit po? Nag-away kayo? Hindi. Gusto ko sana kasing... paano ko ba sasabihin to? Gusto ko sana kasing ligawan ng mami mo kaso ang sabi niya sa akin, mag-uusap muna kayo. Kaya naisip kong magpaalam sa'yo. So, liligawan niyo nga po ang mama ko. Oo. Sana pumayag ka kasi malinis naman ang intention ko sa kanya eh. Promise, hindi ko siya lolokohin. Kilala mo naman ako, di ba? Ano po bang nagustuhan mo sa kanya? Ayaw niyo po ba yung mga single na babae? Well, wala namang kaso sa akin na may anak si Maricel. Humanga nga ako sa kanya eh. Kasi imaginein mo, napalaki ka niya na maayos kahit na mag-isa lang siya. Nakakapag-aral ka sa magandang eskwelahan at hindi ka napapabayaan. Kaya saludo ako sa kanya. Nakwento din kasi niya sa akin yung tungkol sa daddy mo.
Pati po yung kwento niya sa'yo? Okay lang yun. Magkaibigan naman kaming dalawa eh. Paano mo po nasabing mahal mo siya? Masaya ako kapag kasama ko siya. So ginawa niyo naman pong clown yung mama ko. Hindi ganun ang ibig kong sabihin. What I mean is, nagagawa niya akong pangitiin na hindi nagagawa ng iba sa akin. Saka, basta ang alam ko lang mahal ko na siya. Pwede po ba yun? Na hindi mo po ma-explain kung bakit? Mahirap naman kasi talagang i-explain ang pagmamahal eh. Sa bagay. Pero, sa tingin niyo po ba, sir, love na talaga yan? Hindi pa naman po kayo ganun katagal magkakilala ni mama. Well, quality over quantity nga, diba? Meaning, hindi mahalaga ang tagal ng pinagsamahan ng dalawang tao para masabi nilang nagmamahalan sila. Nakakainis naman. Mama ko pa. Ano yun? Wala po. May kinukompute lang po ako sa utak ko. So, payag ka na ba? Sige po. Hindi naman po tayo sure kung sasagutin ka niya eh. Okay lang yun. Mag-effort na lang ako. Thank you, Ara. Promise. Hindi ko sasaktan ng mama mo. Bye. Pero ako naman yung sinasaktan mo. Kahit ginawa ko ng lahat para mapunta sa akin ang atensyon ni Sherwin, talo pa rin ako kay mama. Nandiyan yung palagi ko siyang binibigyan ng merienda. Simpleng regalo, pagpapa-impress sa klase, pero sa bandang huli, wala pa rin. Ewan ko ba, naiinis ako sa sarili ko at sa kanya. Ano ba kasi ang nakita niya kay mama na hindi niya makita sa akin? Ako tong mas nauna niyang nakilala at nakasama. Ganun pala yung nangyari. Ano nangyari doon? Ganun lang. Nakakatawa nga, di ba? Ara. Ang aga mo naman umuwi. Hi, Ara. Good evening po, sir. Anong meron? Bakit ang dami pong pagkain? Ito. Dala ni Sherwin. Nasabi ko kasing mahilig ka sa pagkain kaya dinalhan ka niya. Wow! Parang ako yung nililigawan ah. Syempre, kailangan ko munang ligawan yung anak para sagutin ako ng mami. Ikaw talaga, Sherwin. Punta lang po ako sa kusina. Ligawan daw yung anak. Kung sabihin ko kaya kay mama na huwag siyang sagutin. Kailangan may gawin ako para hindi siya sagutin ni mama. Pero lahat na kasi nagawa ko ni. Ano pa kaya? Mama? Oy, ano yun? Ma, paabot po ako nung hindi ko po maabot eh. Sus ko naman. Pwede ka namang gumamit ng silya tinawag mo pa ako. Baka po kasi mahulog ako. Sige na po. Ayun po. Okay, sandali lang. Ayan na. Okay na? Pabukas po. Oo na. Ay, anak, okay naman sa'yo si Sherwin, di ba? Opo. Ilang buwan na rin kasi siyang nanliligaw. At sigurado ako, nakita mo naman yung sincerity ng tao, no? So, nak, iniisip ko na sagutin na siya. Okay lang ba? baka niyo po ba ako tinatanong kahit naman po humindi ako, itutuloy niyo pa rin yan. Anak, gusto ko na rin kasi si Sherwin. Saka, di ba sabi mo sa akin noon, ang gusto mong maging boyfriend ko yung matalino, may magandang trabaho, yung kaya akong buhayin at higit sa lahat, kasundo mo. Para kasi sa akin, si Sherwin yun Fine. Ay, talaga anak? Okay. Naku. Thank you so much anak ha. Huwag ka mag-alala. Magiging best mama pa rin ako para sa'yo. Hindi kita pababayaan. I love you anak. Sige na po. Puntahan niyo na po yung bisita niyo. Nakakainis naman Hindi pwedeng mangyari yun. Kailangan may gawin ako. Kailangan may gawin ako na hindi halata na may hidden agenda ako. Think. Isip. Wala na akong choice kundi gawin to.
Ara, ikaw muna ang bahala kay Sherwin ha. May aasikasuhin lang ako sa taas. Okay po. Sir? Sir, may papakita po ako sa inyo dun sa may kwarto. Ano yun? Pictures ni Mama nung baby pa siya. Tara po. Oo, sige. Ang dilim naman. Nasaan yung switch ng ilaw? Ayan po, sir. Oh. Nasa tabi mo po. Okay, sandali lang. Anong ginagawa mo, Ara? Lumayo ka sa akin, baka makita tayo ng mama mo. Eh di hayaan mo makita niya tayo. Alam mo, sir, sa totoo lang, matagal na ako may nararamdaman sa'yo. Ano? Matagal na kitang mahal. At naiinis ako sa'yo kasi kahit anong gawin ko, hindi mo ako pinapansin. Kung ano-ano nang pinagagawa ko pero wala pa rin. At alam mo, kung saan pa ako pinaka naiinis, nasa dinami-rami ng babaeng magugustuhan mo sa mama ko pa. Kaya wala akong choice kundi gawin to. Ara, stop this, No. please. Ako na lang, Sherwin. Ako na lang ang mahalin mo. Mahal ko si Maricel. At parang anak lang ang tingin ko sa'yo. Ano ba, Ara? Sinabi ko ng tama na! Bakit ba? Bakit ba kasi hindi na lang ako yung mahalin mo? Nandito naman ako Matagal na kitang mahal. Ginawa ko na nga lahat para mapansin mo ako pero parati pa rin kulang. Tapos dumating lang siya. Dumating lang yung mama ko. Mas lalo mo na akong hindi nakita. Dahil hindi kita kayang mahalin. Ara, ayaw kong magalit sa'yo ng tuluyan. So please, itigil mo na to. Ara! Maricel, walang ibig sabihin to. Alam ko. Narinig ko ang lahat. Kung okay lang, Sherwin, hayaan mo muna kami mag-usap ni Ara. Sige. Ara, mag-usap tayong dalawa. Ayoko! Umupo ka dyan ngayon na! Hindi! Gusto ko makita mo kung paano ako nasaktan sa mga pinaggagawa mo. Nang dahil sa'yo, nagalit sa akin si Sherwin. At nang dahil sa'yo, kaya lalayuan niyo na ako ngayon. Mga agaw ka, Mama! Mga agaw ka! Hindi kita pinalaki para bastusin ako, ha? At higit sa lahat, hindi kita pinalaki para ibaba mo ang sarili mo sa isang lalaki. Hindi ka man lang nahiya sa ginawa mo, ha? Di ba mama mo ako? Di ba mama mo ako? Dapat sinabi mo sa akin ang nararamdaman mo. Bakit? Kapag sinabi ko ba sa'yo, may intindihan mo ba ako? Hindi naman, di ba? Lalayaan mo ba siya para sa akin? Di ba hindi naman? Baka nga pagtawaran mo lang ako Baka nga sabihan mo lang ako na kahit anong gawin ko, hindi niya ako magagawang mahalin dahil isang bata lang ako. Kahit masakit, gagawin ko yun kasi anak kita Mas importante yung kaligayahan mo. Pero sa lahat ng nangyaring to, alam mo kung saan ako pinaka nasaktan, ha? Ang tingin mo sa akin isang karibal sa taong mahal mo. Tayong dalawa na nga lang dito sa mundo, magiging ganyan pa ang tingin mo sa akin? Hindi ako basta kung sino-sino lang, Ara. Nanay mo ko. Naging desperado na ako kaya ginawa ko yun. Wala na kasi akong ibang maisip na paraan para mapansin niya ako. Kaya lang, nang dahil sa paraan na yun, 3 tao ang nasaktan. Ako, si Sherwin at si Mama. Na-stuck kami sa isang love triangle situation. Isang sitwasyon na dapat ay tinanggap ko na lang. Tuluyan akong iniwasan ni Sherwin sa school. Kung dati, nakakakwentuhan ko pa siya after class, ngayon ay hindi na. Naputol na rin ang komunikasyon nilang dalawa ni Mama para matahimik na kaming 3 pagkatapos ng nangyari. Yun ang unang beses na nakita kong sobrang nalungkot si Mama. Doon ko napatunayan na hindi isang laro ang namagitan sa kanilang dalawa, kundi true love. 2 salita na hindi ko pa alam ang tunay na kahulugan. See you class tomorrow. Pwede ko po ba kayo makausap?
What's that, Miss Reyes? Yung tungkol po sa nangyari last time. Wala na yun. Nagkausap na kami ng mama mo na ititigil na namin kung ano man ang namamagitan sa aming dalawa. Para pare-parehas tayong matahimik. Pero sir, Thank you for ruining everything. Bye. Sir Sherwin! Sir Sherwin! Ara, mas maganda siguro kung hayaan mo munang magpalipas ng sama ng loob si Sir. Mabigat naman kasi talaga yung ginawa mo eh. Alam ko naman yun eh. At nagsisisi ako na sobra doon. Sana hindi ko na lang kasi ginawa yun eh. Nakita ko kasi nalungkot si mama. Tapos ayan, galit pa sa akin si sir. Isipin mo na lang na hindi ka rin naman nila matitiis. Ang mahalaga naman, alam mo kung ano yung pagkakamali mo para sa susunod, hindi mo na ulit gagawin yun. Sa pag-ibig pala, dapat hindi mo pinipilit na mahalin ka ng taong mahal mo. Kasi kapag pinilit mo, mas lalo lang siyang mawawala sa'yo eh. Mas lalo ka lang masasaktan. Napasobra ka lang, nagkamali. Huwag mo nga lang uulit-ulitin kasi katangahan na yon, hindi na pagkakamali. O ayan, napangiti na rin kita sa wakas. Ano kayang pwede kong gawin para makabawi sa kanila? Para mapatawad na nila ako? Umpisahan mo sa pagsasabi ng sorry. Doon naman talaga nag-uumpisa yun eh. Baka naman hindi umubra. Hindi yan. Lalo na ang mama mo. Nako, alam mo namang mahal na mahal ka niya, di ba? Maaayos din ang lahat. Believe me, mag-effort ka lang. Sige. Mama, kape po oh. Salamat. Mama. Mama, sorry po ah. Sorry po. Alam mo naman kung anong naging mali mo, di ba? Opo. Sorry po kung nasaktan kita. Sorry po kung ako yung naging dahilan kung bakit malungkot kayo ngayon. Dapat po talaga hinayaan ko talaga kayo ni Sir Sherwin eh. Pero wala. Pinairal ko po yung kamalditaan ko kaysa sa pagiging mapagmahal na anak. Sorry po. Sorry. Hayaan mo na yon. Kahit ano pa man na nangyari, anak pa rin naman kita eh. Ang gusto ko lang, may matutunan ka sa ginawa mo. Na wag mo nang ipipilit ang sarili mo sa taong mahal mo. Kasi kung talagang mahal mo siya, hahayaan mo siya maging masaya. Kahit hindi ikaw yung kasama niya. Opo, mama. Marami po talaga ako natutunan. At higit sa lahat, dapat hindi po kita tinignan bilang karibal. Kasi nanay po kita eh. Dapat sa lahat ng bagay, magkakampi tayo, di ba po? Kaya sorry po talaga, mama. Halika nga rito. Mahal na mahal kita, anak, ha? Sa lahat ng tao dito sa mundo, ikaw ang pinakamahalaga sa akin. Kaya kung saan ka magiging masaya, doon ako. Pero mama, paano naman po kayo? Okay lang ako. Masaya na ako sa'yo. Hindi naman po pwede yun. Kung happy ako, dapat happy din po kayo. Paano pa mangyayari yun? Di ba nga, pinatigil ko na siyang manligaw. Paano yan? Ayaw ko pang sumuko. Sherwin? Anong ginagawa mo dito? Ara? Mama, ngayon ka pa ba magpapakipot? Actually, kinausap ako ni Ara ng seryoso. Ang sabi niya sa akin, kung talaga mahal daw kita, itutuloy ko yung panliligaw. Nangako naman siya sa akin na tutulungan niya ako kaya lumakas ulit ang loob ko. Si Ara na ang tutulong sa akin eh. Pero paano? Mama, okay na po. Pumapayag na ako. Basta dapat, ako pa rin ang pinaka-love mo, ha? Pangalawa lang dapat si Sir Sherwin. Ay, Daddy Sherwin pala. Daddy Sherwin, ingatan mo tong mama ko, ha? Kapag sinaktan mo siya, lagot ka sa akin. Oo naman. Di ba noon pa man, nangako na ako sa'yo na iingatan ko siya. Good.
At least, may maganda na tayong usapan. Minsan, ang pagsuko, hindi nangangahulugan na duwag ka. Natalo ka na. Ibig sabihin lang noon, you're brave enough to face the reality na may mga bagay talaga na hindi para sa'yo. Na kahit anong gawin mo, hindi siya magiging iyo. Masasabi kong memorable ang first love experience ko. Marami akong natutunan na pwede kong gamitin sa susunod na magmamahal ako. Sa ngayon ay malapit na ako makagraduate ng college. And I have two good news. Una, may boyfriend na ako na sobrang mahal na mahal ko. Pangalawa, malapit nang ikasal sina Mama at may soon-to-be Daddy Sherwin. Kung iniisip nyo na may awkward feeling pa rin sa amin, believe me, wala na. Tinuring ako ni Daddy Sherwin na parang isang tunay na anak. Lahat na nangyari, iniwan na namin sa nakaraan. Sa kabila ng mga nangyari, happy ending pa rin kaming tatlo.